Mahal ng binatang si Axel ang kanyang ina na si Doña Anita. Bata pa lang kasi ay sila na ang magkasama. Hindi pa man kasi ipinanganak si Axel ay binawian na ng buhay ang Don. Kaya naman mag-isang itinaguyod ng Doña ang kanyang uniko iho. Kung yaman lang din naman ang pag-uusapan ay wala nang makakapantay sa yamang mayroon sila. Pero kahit masasabi ng iba na nakahiga at naliligo na sila sa pera, hindi pa rin buo ang pagkatao ni Axel. Marahil naging ina at ama niya nga ang Doña, pero iba pa rin talaga kapag kumplito sila. Hindi naman nagdidemand si Axel, pero iyon na din ang naging dahilan kung bakit gusto niyang maging buo ang bubuuhin niyang pamilya pagdating ng panahon. Ngayon, isa na siyang doktor at nakatira sa kanyang kondo. Mas malapit kasi ang kondo niya sa ospital na pinagtatrabahuan niya at bumisita lamang siya sa mansyon tuwing Sabado at Linggo at kung kailan siya walang duty. At dahil Sabado na naman ng araw na iyon ay naisipan niyang dumalaw muli sa mansyon at ipasyal ang ina, manood ng sine at mag-shopping. Sa ganoong paraan, alam niyang napapasaya niya ang Doña dahil minsan na lamang din silang nakakapasyal. Manang Lucy, nasaan po ba si Ma'am? Halos 30 minutes na po akong naghihintay dito sa baba. Pagtawag muli ni Axel sa kasambahay. Ay, pasensya na po kayo Sir Axel ha. Nakalimang beses na din po kasi akong balik sa kwarto ng Doña. Pero sabi niya po patapos na daw po siya. Oh gee, ano bang ginagawa pa niya dun? Baka hindi na kami makakahanap ng maayos na pwesto. Hey, ano bang problema mo dyan? I'm already here. Pagsabat naman ng Doña na nooy nasa hagdanan na at bihis na bihis. Hindi naman napigilan ni Axel ang hindi mapatawa ng malakas dahil sa porma ng ina. Kapag kasi lumalabas silang dalawa, nakasanayan na ng binata na nakasimpleng porma lang ang ina. Pero ngayon, Donyang-Donya ito sa kanyang dating. Ma'am, what are you wearing? Natatawa niya pa ring bulwas. Huh? Why? What's wrong? Naninibago ka ba anak? Ngayon ko lang kasi ito ulit na suot eh. Yeah, sort of. Sanay na kasi ako na nakasimpleng look ka lang ma'am. But, special day ba ngayon at pumurma ka? Oh no, every day is special. Pero of course, dahil nandito ka na naman, naging extra special pa. Nga pala, saan ba tayo pupunta? Sa mall. And then, manunood tayo ng sine. Ay naku Axel ha, baka horror movies na naman yung papanuuri natin. Mahihirapan na naman akong makatulog sa gabi. Oh, hindi na po ma'am, promise. Tsaka, if hindi mo naman gusto ang palabas, proceed na lang tayo sa salon para sa makeover mo. Ay naku, ayaw ko na niyan. Hindi na ako bagay dyan no? Kung kailan pa talaga ako tumanda, ngayon pa ako magme-makeover? Ma'am naman, ipapaayos lang natin ang buhok mo para yang ka pa rin tingnan as you always wish. Anak, kahit ano pang gawin ko, lalabas at lalabas pa rin talaga ang wrinkles ko. Kaya wag na, okay? Mag-shopping na lang tayo. And by the way, bago ko makalimutan, Manang Lucy, naipasok mo na ba ang mga labahin ko sa kotse ni Axel? Baling nito sa katulong. Yes po ma'am, kanina pa po. Okay, good. Aalis na kami manang ha. Lock all the doors at pati na rin ang main gate para safe ka dito. Opo ma'am. Pagkasabi nooy, inalalaya naman agad ni Axel ang ina pababa at dumiretso na sa kanyang kotse. Nang makalis na sila'y doon na nagsalitang muli ang Donya. Anak, i-drop na muna natin itong mga labahin ko sa M's Laundry Shop para makuha mo din to bukas.
Ma'am, hanggang ngayon pa rin ba nagpapalaundry pa kayo? Nandoon naman si Manang Lucy. She can do it. Axel, matanda na si Manang Lucy. Alam mo namang bata pa ako, nandyan na si Manang Lucy. Kung noon, nagagawa niya pang maglaba ng sandamakmak na labahin. Ngayon, hindi na. Masakit na nga itong tagiliran ko How much more si Manang? Hindi na nga iyan nakapag-asawa dahil sa loyalty niya sa pamilya natin So I treasure Manang Lucy so much. Sapat na yung kasama natin siya. May nagluluto at may naglilinis. Ako na lang po ang maglalaba every Saturday and Sunday, ma'am. Free time ko naman yan Tsaka umuuwi naman din po ako ng bahay niyan. Nako, masyado mo namang tinitipid ang sarili mo. Tsaka halos 7 buwan na din akong nagpapalaundry sa M-Shop. Bukod sa malapit lang sa bahay natin, most recommended pa. Okay, fine. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Dahil alam ko namang wala sa vocabulary mo ang magpatalo. Natatawang sambit ni Axel. Natawa na lamang din ang Donya at hindi na umimik. Nang makarating na sila sa M's laundry shop ay si Axel na ang bumaba habang ang Donya ay mas pinili na lamang na manatili sa kotse at hintayin ang paglabas ng anak. Pumasok naman agad si Axel, dala-dala ang isang bandol ng mga labahin, saka nilapag at binalingan ang laundry worker na nasa harapan niya. Good morning, this is from Panimula ng binata na hindi na niya natuloy-tuloy nang makita niya ang kagandahang taglay ng babaeng nasa kanyang harapan. At mas lalo pang ang umurong ang kanyang dila nang nagbigay pa ang dalaga ng isang napakatamis at napakagandang ngiti. Oh hi, good morning sir. Kanino po ulit yan? Nakangiting untag sa kanya ng dalaga. Oh, from Doña Anita, from my mom. Okay po sir, all white pa rin po ba ito lahat? I guess so. Wala po ba tong mancha, sir? Oh, I don't know. Wala namang bilin si ma'am, so I guess wala naman. Okay. So, here's your card. Ipakita mo lang yan kapag kinuha nyo na po ang mga ito. Kailan po ba yan makukuha, miss? Oh, tomorrow morning din po, sir. Same time. Sunday bukas, open pa rin ba to? Oh yeah, open po kami. Monday hanggang Sunday pero ang service po namin ay Monday hanggang Saturday lang. Bukas, open pa rin kami pero for claiming na lang. If ever maklaim na ng mga customers ang mga damit nila, magkakauwi na rin po kami agad. Ganun ba yun? What if hindi maklaim sa mismong oras? They will claim it on Monday, same time, sir. Oh, okay. Pero wala namang limit kapag naghatid ng labahin dito, right? Yes, sir. Wala pong limit. Oh, okay. Thank you, miss. Ivana. Oh, nice name. Kasing ganda mo. Thank you, sir. So, paano? Alis na ako? Kayo po ang bahala, sir. Kung may itatanong pa po kayo, you can ask me now. Oh no, wala na. Maybe some other day na lang siguro. I'm really out of words right now. So, aalis na nga ako. Okay, kayo po ang bahala, sir. Thank you for coming. Pagkasabi nooy, tumalikod na nga agad si Axel at dali-dali nang lumabas sa shop. Hindi naman sana iyon ang una niyang pakikipag-usap sa babae. Pero ngayon, grabe ang pawis niya. Para na siyang naliligo sa sariling pawis. Nang makalabas naman siya'y doon na siya napahinga ng malalim saka muling sumakay sa kanyang kotse. Para bang napansin naman agad ng Donya ang pamamawis niya kaya doon na siya nagtanong. Are you okay, son? Marami bang tao sa loob at natagalan ka? Wala naman po, ma'am. Ako pa lang. Bakit ka pinagpapawisan dyan? Okay ka lang ba?
Oh yeah, yes ma'am, don't worry. Ang mabuti pa, umalis na tayo at baka hindi na talaga tayo makapasyal. Nang akma na sanang paandarin ni Axel ang kotse, ay doon na lumabas ng shop si Ivana na parabang may hinahanap, kaya doon na binuksan ng Donya ang bintana. Ivana dear, is there something wrong? Pagtawag niya dito. Ngumiti naman muna ang dalaga saka pa lumapit sa gawi nila. Oh, hi Donya Anita. Mabuti naman po at nabutan ko pa kayo. Naiwan po kasi ng anak ninyo ang card na needed for claiming. Wika nito sabay abot sa maliit na card. Oh, thank you dear. Pagpasensyahan mo na itong Yuniko iho ko at first time niyang magpunta dito. Okay, we'll go ahead na. Okay, sige po Donya. Babalik na rin po ako sa loob. Pauling wika ng dalaga saka bumalik na nga sa loob ng shop. Pinaandar naman agad ni Axel ang kotse at doon na bumuti ng kaunti ang kanyang pakiramdam. How can you be so irresponsible son? Kilala kita at alam kong kahit sa mga kaunti at maliliit na detalye, alam kong aware ka pero bakit mo naman naiwan ang card mo doon? I'm sorry ma'am, hindi ko na po kasi napansin. Hindi mo napansin? O sadyang nawala ka lang sa ulirat dahil nakita mo sa Ivana? Panunukso pa ng Donya. Ha? Ma'am, wala naman po akong issue kay Ivana. Yeah, pero nanginginig ka kanina. Isa pa, pawis na pawis ka din na parabang nakakita ka ng multo. O nakita mo ang babaeng gusto mo. You know what? Don't worry at maski ako naman ay nagagandahan din talaga kay Ivana. And by the way, she owned that shop. Ha? Siya po ang may-ari? Bakit siya pa rin ang nagbabantay? May isang worker siya, pinsan niya. Sila lang dalawa dyan at sabi nga niya hanggang kaya niya pang pangunahan ang shop, gagawin niya. Iyan na lang daw kasi ang naging libangan niya I see. Oh, sa'yo ko na ito ibibigay ang card at dahil nasa mansion ka pa naman bukas, ikaw na rin ang kumuha ng mga damit ko ha? As if namang may choice pa ako ma'am. Ay sus, alam ko naman din na excited ka din for tomorrow para makita ulit sa Ivana. Ma'am, you can't decide for my feelings dahil lang sa pinagpapawisan ako at nanginginig. Ha, anak, bata ka palang kilala na kita. Pati nga ang amoy ng utot mo, kabisadong kabisado ko. Kaya huwag mo nang subukang magsinungaling sa akin dahil hindi ako tatablan yan. Napailing na lamang si Axel bilang tugon, saka mas piniling itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Pagdating nila sa mall ay nanood na muna sila ng sine, nag-shopping at kumain sa labas. Nag-take out lang sila para may madala para kay Manang Lucy dahil hindi na iba sa kanila ang matanda. Medyo madilim na din ang paligid nang makauwi sila kaya dumaritso na agad si Axel sa kanyang kwarto at doon nag-ayos. Habang nagbibihis ay nakita niya namang nasa bulsa pa pala ng pantalon niya ang card na ibinigay ni Ivana. Kaya doon pa niya naisipang i-check ang social media account nito. May nakalagay kasing apelyido sa card kaya iyon na ang ginamit ni Axel para malaman ang impormasyon ng dalaga. Nang makita niya na ang profile nito'y, doon na medyo napahinga siya ng malalim. Private account kasi iyon at hindi mo pwedeng matingnan ang mga impormasyon at litrato na naroon kapag hindi ka nag-send ng follow request sa kanya. Kaya wala na ngang nagawa pa si Axel kundi ang pindutin ang follow request. Oh my, what am I doing? Dinaig ko pa ang baliw dito. Pati pag-send ng follow request, kinakabahan pa din ako. Ano bang nangyayari sa iyo, Axel? Bulong na lamang ng binata sa sarili. Nang matapos na siya magbihis, ay ibinabad niya muna ang katawan sa bathtub at uminom na din ng wine habang nakatingin lang sa kisame. Nang matapos na siya,
at akma na sanang matutulog nang maisipan niyang tingnan muna ang social world. At dooy parang tumalon ang kanyang puso sa saya sa kadahilan ng inaccept ni Ivana ang follow request niya. Kaya imbes na matulog ay hindi na niya nagawa, mas binigyan niya pa ng oras ang pang-i-stalk sa dalaga at pagtingin ng mga larawan nitong kay gaganda. Doon niya din nalaman na galing din pala sa mayamang pamilya ang dalaga at may mga kapatid din itong successful na. Kapwa sila'y may sari-sariling business at ang mas nagpabilib kay Axel, bukod pala sa laundry shop na pag-aari ni Ivana, mayroon din itong Mango and Pearl Taste kung saan naroroon ang mga bestsellers milk teas at iba pang mga pagkaing abot kaya lang. May maliit na salon din ito na kakasimula lang. Hindi naman maiwasan ni Axel ang hindi mapangiti dahil napaka-hardworking ng dalaga at hindi lang iyon, para din siyang isang modelo sa kanyang mga larawan. Oh jeez, ito na ba yung sinasabi nilang love at first sight? Akala ko haka-haka lang yun, pero totoo pala. What I'm gonna do? Bulong pang muli ni Axel sa sarili habang sapo-sapo ang sariling ulo. At dahil dooy, 2:00 ng madaling araw na nga siya nakatulog, kaya naman kinabukasan din ay medyo late na siya nagising. Nagising lamang siya dahil sa paulit-ulit na katok mula sa labas ng kanyang silid. What is it? Pasigaw niyang wika nang hindi na niya matiis ang ingay ng katok. Sir Axel, pinapababa na po kayo ni Donya at sabay na daw po kayong mag-almusal. At kahit inaantok pa'y wala nang nagawa pa ang binata kundi tumayo at buksan ang pinto ng kanyang silid. What time na po, manang? 9:00 na po, sir. What? At ngayon palang kakain si ma'am? Late na ah. Hinihintay niya po kasi kayo eh. Okay, sige, I'll fix myself first at susunod na ako sa baba. Opo, sir. Nang makaalis na ang kasambahay, ay doon na nga naligo at nagbihis ng mabilisan si Axel. Saka bumaba at dumaritso na sa kusina. Dooy, naabutan niya pang nagbabasa ng dyaryo ang ina. Good morning, ma'am. Bakit late na po kayong kumain? Panimula niya. Bakit late ka din nagising? Alam mo namang kapag nandito ka sa bahay, ay gusto ko talagang magsabay tayo. Dahil madalas hindi ka na nakakadalaw dahil masyado ka nang busy sa trabaho mo. Lalo pa ngayon na mukhang may iba ka nang pinagkabalahan. Ismid pa ng Donya. Sorry ma'am, may pinanood lang po kasi akong movie kagabi, kaya napuyat po ako. Okay, sige na. Kumain ka na dyan at mamaya lang babalik ka na ulit kay M's Laundry Shop para kuhanin ang mga damit ko. Sasama ka ba? Ay, hindi na. Dito na lang ako sa bahay at magtatanim na lang ako ng mga bagong bulaklak. Tumango naman si Axel kaya mas binilisan niya na lamang ang pagkain. Nang matapos na siya'y nag-ayos naman siya ulit saka pa bumaba at gumayak. Pagdating sa shop ay isang malalim na buntong hininga muna ang kanyang pinakawalan saka tiningnan muna ang sarili sa salamin at bumaba at pumasok sa shop. Pagpasok niya ay parabang nakaramdam naman siya ng kaunting disappointment dahil hindi si Ivana ang naroon kundi ibang babae. Good morning sir, makiklaim po ba? Panimula pa nito. Oh yeah, but I'm looking for Ivana Reyes. Is she here? Nasa labas pa po sir at umalis po kanina lang. Baka bumalik na rin po siya dito in a minute from now. Claim niyo na po ba o hihintayin niyo pa po si Ma'am Ivana? Hindi naman alam ni Axel kung ano ang isasagot sa tanong na iyon ng dalaga. Kapag kasi sinabi niyang hihintayin niya si Ivana ay baka mahalata na nga siya nito.
Kakasend niya lang ng follow request kagabi kaya kailangan niyang umayos. Claim ko na lang miss. Sabay bigay nito sa card. Sige po sir, saglit lang po. Ilang minuto pa'y bumalik naman agad ang dalaga at dala-dala na nito ang mga nakatuping damit ng kanyang ina. Kaya doon na rin siya nagpaalam at umalis. Nang akma naman siyang papasok sa kotse para makaalis na ay natigilan naman siya nang makita si Ivana na naglalakad at mukhang pabalik na sa shop. Kaya imbis na sumakay ay hinintay niya na muna ito. Hindi naman siya nabigo dahil nginitian agad siya ng dalaga. Hey, good morning. Is Doña Anita with you? Oh no, nagpaiwan na siya sa bahay at magtatanim pa daw siya ng mga bagong bulaklak. Oh, by the way, nakuha mo na ba ang mga damit ng mom mo? Oh yeah, galing na ako sa loob. Palis na nga ako eh. Oh, okay. Sige, have a good day. Ivana? Yes? Oh, wala. Never mind. Nauutal na wika pa ng binata. Saka dali-dali nang pumasok sa kanyang kotse at umalis. Ang nakatayong dalaga naman ay napailing na lamang saka pumasok na rin sa loob ng shop. Oh, nandyan ka na pala. Okay, pwede na tayong umuwi. At kinuha na ni Doc Axel Ventura ang damit ni Doña Anita. Huh? What's his name? Axel Ventura. Iyon ang nakalagay dito sa Form A. Dr. siya? Malamang, iyon ang nakalagay dito eh. Doon na nangunot ang noo ng dalaga. Pamilyar kasi ang pangalan nito. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at doon pa lamang niya napagtanto na siya si Axel pala ang nag-send ng follow request sa kanya kagabi. Bahagyan namang natawa ang dalaga na siyang napansin din ng pinsan. Oh, tatawa-tawa ka dyan. Oh, wala. Akala ko familiar lang sa akin ang name niya. Nag-send pala siya sa akin ng follow request kagabi. So, alam niya ang pangalan mo? Oh yeah, oo nga naman. Tinanong ka nga pala niya sa akin kanina. O diba, tanong ko, sagot ko. Tinanong niya ako kanina? Yup, sabi niya he's looking for you daw. Sabi ko naman nasa labas ka pa. Ang gwapo niya pinsan no? Eh, bakit niya daw ako hinahanap? Abay, malay ko ba? Baka naman type ka, kaya hinahanap ka. Sira! Okay, maglipit na nga lang tayo para makalis na tayo. Wika na lamang ni Ivana kahit ang totoo'y kinikilig siya sa mga nalaman. Sa kabilang banda naman, pagkatapos ihatid ni Axel ang mga damit sa mansyon ay umalis siyang muli at nagtungo na sa kanyang kondo. Nagdaan pa ang mga araw ay naging abala nga si Axel sa kanyang trabaho. Nagsunod-sunod kasi ang mga pasyente kaya pagsapit ng Sabado at Linggo ay hindi na muna siya nakauwi ng mansyon. Kulang-kulang na din ang tulog na nakukuha niya dahil na din sa sunod-sunod na operasyon. Nang makapag-relax naman siya'y tumambay na muna siya saglit sa kanyang opisina at doon na mariing ipikit ang mga mata. Agad naman siyang nagising nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Notification lang iyon pero tiningnan niya pa rin kahit bagsak na bagsak pa ang dalawa niyang mata. Nang makita niya naman kung ano ang notification na iyon ay doon na parang bumalik siya sa sigla. Pangalan kasi ni Ivana ang naroon at nag-react pa ng heart sa old picture niya. Ibig sabihin lamang noon, in-stalk din siya ng dalaga. Parang nagtatalon ang puso ni Axel sa mga oras na iyon, kaya sa saya ay dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa nurse station. May mga bagong dating ba na pasyente? May need bang i-check up? May kailangan pa bang operahan? Sunod-sunod niyang tanong sa nurse.
Yes Doc, meron pa pong isa. Pero naka-schedule pa po yun mamayang hapon. Okay, sino daw ang naka-assign na mag-opera sa pasyenteng yan? Ikaw po Doc. Sabi mo po kasi mamaya na at magpapahinga na muna kayo. Okay then, change it. Ngayon ko na siya operahan. Puntahan mo ang room niya at ipala mo sa family niya na ngayon ko na operahan ng pasyente. And please get the OR ready and let me know, okay? Yes po Doc. Nauutal at nagtataka pang sagot ng nurse. Nakangiti namang bumalik si Axel sa kanyang opisina at parang nawala ang lahat ng pagod na nadama niya. Nang matapos naman siya sa operasyon ay nagpahinga na muna siya ng kaunti saka umalis at nagtungo sa M's Laundry Shop. Dooy, hindi naman siya nabigo dahil presensya agad ni Ivana ang kanyang nakita. Hi! May bagong labahin ba ulit ang Donya? Panimula pa ng dalaga. Oh no, ako ang may labahin. Here, take my uniform and wash it. Oh, ito lang po ba sir? Bakit? Kailangan ba marami? Hindi naman po. Kadalasan po kasi sa mga nagpapalaundry dito, either madami or isa lang pero suit. But don't worry sir, we'll make it a priority lalo pa at mukhang kailangan na kailangan mo to. Yes please, thank you. Nakangiti at kinikilig pang sagot ni Axel. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang pagpunta ng binata sa shop. Kahit hindi madumi ang mga damit niya o uniforme niya ay sinasadya niya talagang lagyan ng mancha para makapunta sa shop at makita si Ivana. Hindi lang iyon dahil sinimulan na rin ni Axel ang pakikipagpalitan ng mensahe sa dalaga sa pamamagitan ng internet. Kaya doon na sila mas napalapit sa isa't isa. Hanggang isang araw, Huwebes noon at dahil bakanting oras pa naman ni Axel ay pumunta siyang muli sa shop upang magpalabada na naman. Saktong pagpasok niya ay doon na nga siya nagulat nang makitang naroon ang kanyang ina na si Doña Anita at nakikipagkwentuhan pa kay Ivana. Good morning, Doc Axel. May ipapalaba ka ulit? May mancha ba ulit? Panimula naman ni Ivana. Oh yeah, suit ko naman this time at white pants. Okay. Doña Anita, maiwan na po muna kita saglit Pagpapaalam pa ng dalaga sa Donya. Nang makaalis naman si Ivana ay doon na nga nagsalita ang Donya. Hoy, hindi ko naman alam na nagpapalondre ka na rin dito. Panunuksok pa ng Donya. Ma'am, busy po ako lately kaya wala na po akong oras maglaba. Yeah, nasabi nga sa akin ni Ivana. Pero sabi niya, araw-araw ka daw nagpupunta dito at lahat ng mga damit mo may mancha. Ma'am, hindi naman talaga maiiwasan yan Oh yeah? Really? Totoong mancha ba talaga yan? O sinasadya mo lang lagyan ng mancha? Kindat pa ng Donya. Ma'am, ano bang gusto mong sabihin? Ay naku, ang gusto kong sabihin na you really like Ivana the first time you saw her. I know you at responsable ka sa mga gamit at damit mo kahit noon pa man. How come nagpapalabada ka na rin ngayon? Is it because you're busy or is it because of her? Kung ako sa iyo anak, milisan mo na ang diskarte mo at baka maunahan ka pa ng iba. You know what? Ivana is beautiful at marami ding lalaki ang nagkakagusto sa kanya. Sobrang hina ng diskarte mo. Tinandaan mo pa talaga ng mancha Natatawa pang usal ng ina. Magsasalita pa sanang muli si Axel pero hindi na natuloy nang palapit na si Ivana sa kanilang gawi. Okay, here's your card Axel. Balikan mo na lang yan tomorrow, okay? Thanks Ivana. Okay, babalik na lang din ako bukas iha. Nga pala, gusto nga pala nitong Unico iho ko na lumabas kayo on Saturday.
if it's okay with you. Pagsabat naman ng Donya. Doon na nanlaki ang dalawang mata ni Axel dahil ni minsan ay hindi niya iyon sinabi. Oh, okay lang naman po, Donya Anita. Oh, that's great. O siya, sige, aalis na ako. Anak, huwag mo na lang akong ihatid at nandyan naman ang driver natin. Pag-usapan nyo na lang ang magiging lakad nyo on Saturday. Kindat pa ng Donya saka umalis na nga ng shop. Bahagya namang napangiti si Ivana, samantalang si Axel ay pinagpapawisan na sa sobrang kaba. Okay, tell me, ikaw ba talaga ang nagplano nun o ang mami mo? Natatawang tanong ng dalaga. Oh, ako. Nauutal namang sagot ni Axel. Really? Oh yeah, naunahan lang ako ni Mom. So, available ka ba on Saturday? Hindi, pero kung pipilitin mo ako, why not? Talaga ba? Alam mo, ang cute mo. Ang torpe mo kasi eh. Kahit obvious naman na sinasadya mo lang lagyan ng mancha ang damit mo. Tatawa-tawa pa ng dalaga. Oh gosh, nakakahiya. Okay, huwag ka ngang magpakatorpe. Kulang na lang mami mo pa ang mag-confess sa akin eh. I'm sorry, hindi lang kasi ako sanay eh. Pero available ka naman, right? I mean, hindi ka naman magagalit kung liligawan kita, diba? Malay mo naman, diba? You'll know kung gagawin mo na yun. Nakangiti pang wika ng dalaga. Kaya naman, magmula din noon ay nilalabanan na ni Axel ang katorpehan niya at lakas loob ng niyayaya ang dalaga na lumabas. Minsan pa'y sa mansyon sila nagdi-dinner at minsan rin ay sa bahay mismo ng mga magulang ni Ivana. Ang ligawan, kiligan, tsisihan ay nauwi nga sa isang masayang relasyon at kalaunay nauwi sa isang bonggang kasalan. Nagsimula man sa sinasadyang mancha ang kanilang pag-iibigan, naging dahilan naman iyon para sa panghabang buhay nilang pagsasama bilang mag-asawa na malapit na ring makabuo ng isang masaya at magiliw na pamilya. The end. Oh my kulay, this is so beautiful and fun story, right? I enjoyed this one so much. Oh my. Okay, if you enjoy, please like and comment. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Already, this is Ethel McManaman saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.